Nabalot ng kontrobersya ang pinal na bersyon ng Kongreso ng panukalang budget para sa 2025. Partikular dyan ang hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth at pagtapya sa pondo ng DepEd. Sa gitna ng mga issue, ano-ano nga ba ang mga posibleng gawin ng Pangulo sa pambansang budget at paano ba bumoto ang mga senador? Alamin yan sa agenda report ni Hannah T. Nasa mesa na ng Pangulo ang 2025 budget para sa kanyang lagda. Hinihimay ng administrasyon ang nilalaman ng budget kasama ang mga kontrobersyal na issue tulad ng pagkakaroon ng zero subsidy para sa PhilHealth at ang tapyas sa pondo ng DepEd. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat magkaroon ng malinaw na plano para matugunan ang mga pangailangan ng indirect contributors ng PhilHealth. Gayon din ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros na balikan ang budget ng ahensya. Bukod kina Pimentel at Ontiveros, kontra din sina Senators J.V. Ejercito, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Pia Cayetano sa hindi pagbibigay ng subsidy budget sa PhilHealth. Naipaliwanag naman na ng Pangulong may sapat na reserba ang PhilHealth para sa mga kasalukuyang programa nito at pag-aaralan pa nito ang paraan para maibalik ang bilyong-bilyong pisong tinapyas sa DepEd. May tatlong opsyon ang Pangulo sa pambansang budget. Una, kung lagdaan ito ng Pangulo, magiging batas ito at tatawaging General Appropriations Act. Pangalawa, pwede niyang i-veto ang buong budget o ilang probisyon nito. Kung buong budget ang i-veto, gagamitin ang 2024 budget bilang reenacted budget hanggang sa maaprubahan ang bagong budget ng mababang kapulungan o maaari ding i-override ang veto ng Pangulo. Sakali namang partikular na probisyon lang ang i-veto o tinatawag na line item veto, babalik pa rin ito sa mga mambabatas para mapagbotohan kung kukontrahin ang veto o hindi. At pangatlo, kung hindi niya ito gagalawin sa loob ng 30 days, automatic itong magiging batas. Sa susunod na taon, maaari din namang magkaroon ng budget reallocation para sa 2025 national budget kung papayagan ito ng Department of Budget and Management at maaari din gumawa ang Kongreso ng panibagong batas para amyendahan ang ipinasang national budget. Nakatakdang pirmahan ng Pangulo ang final version ng budget bago magpasko para matiyak na ang programa ng gobyerno para sa 2025 ay matuloy ng walang aberya. Para sa agenda, Hannah T. BNC.